atin pong ituon ng ating sarili sa dakilang lumikha para sa pag-aalay ng panalangin na pamumunuan ni Binibining Christine B. Fabul mula sa Pasig City Education Department. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa panibagong araw na iyong pinagkaloob. Salamat sa buhay, kalusugan at pagkakataong makapaglingkod sa aming bayan. Gabayan mo po kami sa aming mga tungkulin bilang mga lingkod bayan. Naway maging tapat, masipag at may malasakit kami sa lahat ng aming gagawin. Ipagkaloob mo sa amin ang karunungan at lakas ng loob upang malampasan ang anumang hamon. Patnubayan mo po ang aming mga pinuno at ang buong sambayanan upang sama-sama naming maisulong ang kaunlaran at kapayapaan para sa lahat. Lahat ng ito ay aming itinadalangin sa iyong ngalan. Amen. Salamat po, Binibining Fabul. Hinihiling naming humarap po tayo sa watawat ng Pilipinas. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at awitin natin ng buong dangal ang lupang hinirang sa saliw ng musika ng Pasig City Symphonic Band. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Manatili po tayong nakaharap sa ating bandila para sa panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Binibining Rowena C. Avila mula sa Pasig City Education Department. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po nating pikasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan na nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Humarap po tayo sa bandila ng lungsod ng Pasig. Sa pagkakataon naman pong ito, awitin natin ng buong sigla ang Marcha ng Pasig sa saliw ng tugtugin ng Pasig City Symphonic Band. Sa panunumpa ng lingkod bayan na pangungunahan sa atin ni Binibining Maria Zandra M. Ilagan
mula pa rin sa Pasig City Education Department. Muli po natin itaas ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalaan sa pamahalaan. Pipigilan ko at isiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Sa tungkulin at ang haring ito, kasihan nawa ako ng may kapangyarihan. Ngayon po ay ginugunita natin ang mga sumusunod. Education Week Proclamation Number 409 Series of 1953. National Literacy Day Proclamation Number 1886 Series of 1979 at National Physical Therapy Day Proclamation Number 15 Series of 1998. Ang susunod naman po ay ang turnover ng trash bin ng Solid Waste Management Office. Tinatawagan po natin si Sir Alendri B. Angeles, Hepe ng SWAMO. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga city officials. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa nakakabingin niyo pong palakpakan. Wala pa kayong mga kamay. Magandang araw po sa ating lahat. Napapanood po ang paglulunsad ng ating programa na distribusyon ng rolling waste bin sa ating mga barangay dahil ang buwan ng Setyembre ay World Clean Up Month. Maraming lugar sa ating lungsod ang may mahahabang eskinita o kalyehon na sadyang hindi kayang pasukin ng mga truck o kolektor. Ito ang sanhi kaya nagkakaroon ng pagtambak ng basura sa mga kanto o bukana ng mga nasabing lugar. Ang mga basura ng mga tinatambak na walang sisidlan o kinakalat ng mga nangangalakal ng basura, tauman o hayop ay sadyang tatangayin ng hangin o aabusin ng tubig ulan patungo sa ating mga kanal o drainage system na nagdudulot ng biglaan pagbaha sa iba't ibang lugar. Naging prioridad ng pamahalaan lungsod ng Pasig sa pamamagitan ng inyong Solid Waste Management Office ang mga lugar ng ating mga barangay na malipit may nakikitang collection point. Hindi man ito ang perpektong solusyon, ngunit lubos na makatutulong ang mga rolling waste bin na ito para sa mga wastong pangangasiwa ng ating basura, pagtalima sa pagpupukot-bukot ng basura o waste segregation, at pagpapanatili ng kalinisan ng ating mahal na lungsod ng Pasig. Naway, ito ay magamit ng wasto sa pakikipagtulungan sa ating mga punong barangay at barangay officials. Kaya sa punto pong ito, inaanyahan po ang ating mga punong barangay at mga representante ng ating barangay officials para sa saling kamay ng ating mga rolling waste bin. Palakpakan po natin silang lahat. Maraming salamat.
Adjust lang ng konti, adjust. Adjust lang ng konti, adjust. Lager. Kaya mo na, pre. Kaya mo na. Sige. Adjust pa kayong konti, adjust para makuha ni kay Efren yung frame. Sige, adjust lang po, adjust. I-demonstrate sa labas yung ating po mga mobile MRF para sa biodegradable waste at sa non-biodegradable waste. O mamarapatin po ng panahon na tayo po ay makapaglunsad, lalabas lang po tayo para sa paglulunsad na ito. Salamat po. Muli palakpakan po natin ang mga nabigyan ng trash bin mula sa mga barangay. Ngayon naman po, tinatawagan natin si Ginoong Ross Cuevas para sa pagbibigay sa kanya ng sertipiko ng pagkilala. Basahin ko lamang po ang nilalaman ng sertipiko. Certificate of recognition is presented to Ross Cuevas in grateful acknowledgement of his outstanding representation of Pasig City at the International Cultural Fashion Festival 2025 held on August 17, 2025 at Minara Afin Terex, Kuala Lumpur, Malaysia. His invaluable contribution and commitment to cultural excellence have brought pride and honor to the city of Pasig on the international stage. Awarded this first day of September 2025 at the temporary Pasig City Hall, Julio Aman Rodriguez, Bridgetown, Barangay Rosario, Pasig City, signed by Victor Nares and Soto City Mayor. Karagdagan lang din po, 25 countries lang po ang naglaban-laban at sila po ang nagkamit ng grand prize. Bali, 5 daw po silang Filipino na nanalo. Muli, kinikilala natin ang galing at husay ng Pasigueño sa larangan ng fashion designing na ginanap sa Malaysia. Bago po tayo magtapos, we acknowledge the presence of City Government of Puerto Princesa, City Tourism Officer Demetrio C. Albior Jr., City General Services Officer Violeta Dalonos, and City Government of Puerto Princesa personnel. Amos ka rin sa Puerto Princesa. It's a Cuyanon words which means let's go to Puerto Princesa. Meron po silang tourism roadshow at umiikot po sila sa bawat lungsod sa Manila. Meron din po silang booth na available po dito sa ground floor ng ating temporary City Hall. Maraming salamat po sa mga departamento at tanggapan na nanguna sa maikling programang sa umagang ito. Mula sa Social and Infrastructure Sector, ako po si Crystal Joy Antique mula sa Pasig City Education Department. Maraming salamat din po mula sa ating Pasig City Symphonic Band at Cultural Affairs and Tourism Office.
Ako naman po si Chairperson Letrodo mula rin po sa Pasig City Education Department. Kami ang naging guro sa palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po. Sa pagkakataon pong ito, pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Sa ating mga bisita mula Puerto Princesa, welcome po sa aming temporary City Hall. Pasensya na po, medyo nagsisiksikan po tayo dahil baka umulan. Kinakabahan sina Sir Patrick kanina, baka umulan. Kaya dito na lang muna tayo sa loob ng siksikan. At least kung umulan ay safe tayo. Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal, sa ating mga kawani ng ating lokal na pamahalaan, sa ating barangay officials, maraming salamat po sa inyong oras. Kung napaaga kayo, usually 7:30 ang flag racing, pero naging 6:30 po para sa inyo ngayong umaga. Salamat sa inyong oras. Ito pong tawag dito, rolling waste bins o rolling trash bins natin ay tingin natin ay makakatulong talaga gaya ng naikwento sa atin ni Sir Allen. Yan talaga yung isa sa mga problema natin pagdating sa koleksyon. Siyempre, gusto natin maging mas consistent ang ating koleksyon at ayaw natin nakatambak kung saan-saan. Sa totoo, nung isa sa challenge natin, nahihirapan tayong sitahin yung mga naglalabas mula sa looban. Diba, binabayaran yung bata para maglabas ng basura. Ang hirap ulihin kasi pag nandun na sa labas, pag nasa main road na nakatambak, hindi natin alam kung sino yung nagdala doon. Hindi naman tayo pwede manghula lang. Kung hindi siya caught in the act, pag nandun na siya, hindi natin masabi. So ito, binibigyan natin ng chance ang ating mga kapitbahay na magtapon ng maayos sa maayos na lugar. So ito pong rolling bins natin, nasa 1,400 pieces po ito. 1,400 pieces na ito turnover po natin sa ating mga kapitan, sa ating mga HOA. Ito pong 1,400 pieces nakapag-identify na ang ating Solid Waste Management Office ng paglalagyan nito. Dina Sir Allen nag-identify na yung mga area kung saan nahihirapan tayo, dun po yung priority na paglagyan natin ng mga rolling bin. So obserbahan po natin, tingnan natin sa susunod na mga linggo kung ano po ang magiging status natin sa paglabas ng basura. Hopefully, makatulong po talaga ito. Bilang panghuli na lang po, nais ko magpasalamat ulit sa lahat ng mga kasama natin sa iba't ibang opisina, departamento. Alam naman natin, pag tag-ulan, minsan nagdedeklara ng walang pasok. Nung kailan ba yun? Nung Martes ba yun? Lunes. Tama, Lunes, yung nakaraang linggo, nagdeklara ng walang pasok, pati sa LGU. Kaso hindi naman masyado malakas ang ulan, Hindi naman talaga perfect ang pag-forecast, pag-predict ng panahon. Nung ako po, pumasok pa rin, at alam ko marami sa inyo ay pumasok pa rin. Nagpapasalamat po ako dun sa mga nagpusa. Kahit hindi po sinabihan, alam niyo naman na, pero sana ganoon po tayong lahat, na kung alam naman natin na may time sensitive, may deadline tayo, may kailangan talagang gawin. Gusto ko i-comment na marami po, nung sumilip po ako rito, marami talaga, di ba? Marami sa mga opisina, pumasok pa rin, marami sa mga empleyado natin, nagtrabaho pa rin. Pero gusto ko lang i-special mention ulit yung LCR dahil nung nakaraan, di ba, nung 3-4 na araw na sila yung nagsabi sa akin na baka pwede magbukas kami, paalam sila. So sabi ko, sige, magbukas kayo kasi kawawa naman yung mga galing probinsya, napatayan, di makakuha ng death certificate. Nakakaawa talaga eh. Pero nung nakaraang hindi na sila sinabihan, hindi na rin sila nagpaalam, basta pumasok at nagbukas na lang sila ng opisina. Kaya maraming salamat. Kasama rin siyempre yung cashier, yung sanitation natin, dahil din yung mga kailangan din bukas para sa death registration and death certificate po natin. Kaya, pero hindi lang sila, sa totoo, hindi lang sila. Marami po sa mga empleyado natin ang pumasok pa rin kahit na hindi na sila sinabihan, nag-usap po sila. Maraming salamat. Have a great week, everyone. Happy Monday po sa ating lahat. Adjourn na po tayo.
official. Sabay na po tayo. Bigyan lang po natin ang daan. Ito po tayo.
ginawa niya pulverized na glass. Kaya kung gagawa naman, yan ang ginagawa namin. Lahat po ng end product, maiiwan na po sa barangay para sila na po magmamanig. So dadalhin po nila ng raw, iiwan na po namin. Andyan yung mga buhangin, tapos yung mga binili na plastic, turn over na po natin sa barangay yun para gumawa naman natin. Bibigay din tayo ng mga molde. Namaya kahit tawagan. Adjust yung mga camera. Sige. Adjust na muna yung camera para malawak yung frame nyo. Adjust. Gaba ka muna kayo para makuha nyo yung sakyan. Sige, adjust pa kayo, adjust. Atras pa! Atras pa po para makuha na yung lahat. Atras pa po! Saya, atras. Malawak pa naman po yung likod nyo! Atras! Atras kami. Wala na natin nakaya, boss. Okay po. Okay, thank you pa.
Dapat tumakbo na to. Sabihin mo, pe.
sana kay Kape. Kay Kape. Nananawagan daw sir. Hanapin yung puro kapitan.